na itaton Bible study, may kita series, sa naton Bible study, soteriology. Okay? Ano ya? So, aton last nga ginistoryahan regarding ang soteriology is about the justification of God. Oo. So, gin-justify kita ni God in Christ Jesus. So, upod nito didaan double imputation. Karagsigon gin-impute ni God the Father kan Christ anaton state being a sinner nga ang righteousness ni Christ gin-impute lot aton. So yan na we are justified, made righteous before God, pero ito natin righteousness is not from our own righteousness, it is from Jesus. Okay, so amo ito nga soteriology. Meda ka mo comment na natin last nga topic, ang justification of God. Paray. Hindi man nadara. Ano ya? Damo mo yan at ka. Okay. Soteriology. So yan na, ito niya na pag-history na ng gabi is sonship of God. So, may dabadi di may idea ano ba karagsig ngunit sonship according to your own word. Pag siniring nga sonship, ano karagsig nito? Sonship of God. Relationship. Ano natin mo relationship? Okay, so yan ang nasa dito natin definition. Nasa nga di, sonship is the status and reality. Okay? Conferred upon us by God. We are brought into the family of God through adoption. We become true sons and daughters, therefore, true heirs receiving all rights and privileges. It is more than a legal status, it is a reality with God's indwelling spirit. So, yun natin, himay-himay yun natin ini nga definition. So, according na natin definition ng sonship is the status and reality conferred upon us by God. So, ano ba natin status before nga wari pakitang kan Christ according to the Bible? Sinners, ano pa? We were enemies of God. Diba? We were the children of wrath according to book of Ephesians. But ama to nga yan na in Christ, natin status na is now we are now a children of God. So amo to atong status, sonship status ito ya and reality. So amo to atong reality in Christ Jesus. So ang nagkuan ito dida, nag-confirm dito dida is nag-action ito dida is he by God. Okay, and reason and kuan ito yan and cause kaya ano kita naging kuan natong status naging anak sonship na iya. So we are brought into the family of God through adoption. So diri man gud kita originally anak ni God. We were sinners, di ba? So yan na para kita maging anak niya, nagkaadahin adoption. So and means ito nga adoption is ito niya only begotten son, he Jesus Christ, ito ya. Ngayon ito naton instrument para kita ma-adopt is our faith in Jesus, ito ya. So we are brought into the family of God through adoption. So we are now in the family with God. Okay? So ito naton tawag na kan God is Father. Ito kuan naton we belong na niya family. We become true sons and daughters. Okay?
So kay tungod nga gin-adapt kita ni God, we were now true sons and daughter. Legitimate son na kita or children of God because of Christ. Yan ang actor ito natin pagiging legitimate son of God or children of God is He God mismo. Kaya di rin man natin kaya maging legitimate na children of God by our own effort, aton own will. So higad ko talaga ito niya pinaka reason. Therefore, kung kung true sons na kita and daughters of God, we are heirs, receiving all rights and privileges. So may da kita mga rights and privileges as being the children of God. Okay? Sino nagtawag? Ha? Brother Elmer? So, for example na lang, kung ikaw naging legitimate ka nga anak ni Gokong Wei. Kilala ka mo kang Gokong Wei? O sa nga tagihan Robinson. So, kung legitimate ka na niya nga anak ni Gokong Wei, kasi kung usa ito nimo na mga rights and privileges, diba? Usa ka maging tagapagmana niya mga businesses, niya mga property, yung mga gintatagiyan ng mga butang amatiya. So yan may da kasi gin promise ni God hay mga anak na mga inheritance. Ngayon, in description ito nga inheritance is nasa sa Bible is eternal and glorious. Okay, ito description o gin-describe an aton inheritance. So it is more than a legal status. It is a reality with God's indwelling Spirit. So, ang Holy Spirit yan ang nag-uukay ha aton. It's more than a legal status. Kung ano good talaga, reality good naton kabutangan na we are now a children of God. Diri imagination, diri partial, but a reality na we are now the children of God. Okay, because by the grace of God, through faith in Jesus Christ. Ametot ko niya. May da mo question, comment, or clarification? Comment. Sige, ma'am. Ikaw, ma'am Regine, may da comment? May da mo comment, ma'am? Alright. So, makikita natin ini nga definition, makikita natin an actor or the reason kaya ang tawuhan Diyos naging iya anak, ang reason ito ay because of God. God is the one who take the action. Okay? Na para kita maging anak. O hiya ito kumbaga yan kinalibutanan nga istoryan hiya nagprosesohan mga papilis. Hiya nagasikaso, hiya nagbayad para kita maging anak niya through adoption. So, ito nag-action ito ya. Okay? Okay lang ka mo? Nato niya na scripture passage, ada kita Galatians chapter 4 verses 4 to 6. So, pamatiyon nato ng Word of God. Galatians chapter 4 verses 4 to 6. But when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. And because you are sons, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. Okay, so let us pray. Dear Heavenly Father, thank you for this word. Thank you for the message that you have given to us. I pray, Father, that let the Holy Spirit give us enlightenment and understanding regarding ini nga message to know the deep sini nga mystery nga the net message. And I pray nga makaglorify gyapon ni mo. And we ask also for forgiveness of sin. Pasaylo kami, Father, han mga sala namon. And salamat gihapon ang kapasayloan na imong ginhatagamon. Yan, gipapasaylo gap namon ang mga tawo nga nakasala amon. All these things be and glory and honor may nga dalain mo. We pray this in Jesus' name. Amen, amen. So, nasa gidi Romans, duduang at aton passage na nangalimot ako. 8:23,
And not only the creation, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit, grown inwardly as we wait eagerly for adoption as sons, the redemption of our bodies. Pero nga di kita aton siyahan nga definition. Okay? So yan na, but when the fullness of time, another word on fullness, according ini nga verse, nga, ano ni, ha? Fullness, another word. Right time, fulfillment. Diba? So yan na, may na fulfillment. When the fullness of time had come, God sent His Son. So karigsigon, ang pag-abot ni Jesus Christ, ame to an ginset ni God nga day, nga time, nga year, nga ipapadara niya Jesus. Okay? So ame to kukuha natin na kaya ano ba wala niya ginpadara ni Jesus san after the Noah's flood, kaya ano niya wala ginpadara Jesus san after the Sodom and Gomorrah, kaburuto nito han Diyos. It is according to His will. Okay? Dili kita pwede mag-vote. Ito decision. Okay? So, basta niya planohan Diyos, niya karuyag nga ipadarahan ni Jesus Christ, itohan time niya pagkadi. Fulfillment ito ya. So, yan na, an action din ni God when the fullness of time had come, ang fulfillment ng time umabot, ang ginhimo ni God the Father, iya iginpadara niya Son. So, hino to nga Son na iya ginpadara? Ni Jesus Christ, okay? Ngan ang pamaagi niya pagpadara kan Jesus Christ, diri nga nahulog ni Jesus Christ from heaven down to earth. Diba diri? But ang pamaagihan niya pagkadi, siya niya nga pagkadi is born of woman. So, hino to nga woman dida? He Mary, di ba? He Mary. So, born under the law. So, yan na, karigsigin na born under the law. What type of people and born under the law? According to the Bible, what type of people who were under the law? Mga Jew, di ba? Mga Israelites. They were born under the law. So, ito nga, ano ba nga law ang ginyaya kanili nga verse? Ano ba nga law? May na ba ka may idea? Ano nga law? Di ba, Mosaic law? Okay? Ito under, Mosaic law. Ang time nga nakatoy Moses sa Mount Sinai. Di ba? So, yan ay Jesus Christ is born under the law. So, ito nga Jesus Christ, in Him, no sin. Pag itaw, nag-disobey han law ni God, ano to ti resulta? Ano to kung ano ito consequence? Ano ba ito kung niya? Ano ba't matatawag ito? Ano ba't definition ito? Or terminology pag ito sa pag kita nag-disobey kita han law ni God. So, sa ito nga matatawag ito dida, kung mag-disobey kita ni han law ni God is sin. If we disobey, if we do not follow the law of God, we commit sin. Okay? And nasa nga Bible, last natin nga study, justification of God, ano sa Jesus Christ din describe, in Him no sin, He is without sin, He knew no sin. Karigsigon, hantay nga naka ni Jesus Christ sa kalibutan, okay, physically, gin-obey niya ang law of God perfectly. Waray ya mag-disobey bisan makausa. Okay? So, ito nga, makikita natin dito ang divine nature ni Christ. Na Jesus Christ is not only 100% man, but He is also a 100% God. So, ito ko niya. Kay, it makaka-obey la, it perfectly, it law ni God, is si God mismo la. Diri kayahan man na makagobeyhan law ni God. So, to, He is born under the law. And then,
being born under the law, makikita natin na waray siya mag-disobey. He obeyed the law completely. Diba? On 8th day pala hiya, gin-circumcise na hiya or ginturi na hiya. Nagpabaptize siya kan John the Baptist because he was under the law. Okay? As a obedience. So, dami itong mga interpretation and reason ko no kaya ano ko nagpabaptize si Jesus Christ sa kan John the Baptist kay para ko no pagiging high priest dire. O sa ito pinaka main reasons because he is born under the law. Yan kinanglan niya mag-obey. Kaya na siya, di ba? Hamat yung I do not think that I have come to abolish the law, but I have come to fulfill the law. So, he had fulfillment han law. Ikupan niya. Any comment, question? Waray? Sigurado ka mo? Ang purpose niya, okay? So, ano yung object? Okay. Born under the law, and reason niya to redeem those who were under the law. So, ano ba't ka siya redeem? Pagtubos. Diba? So, igtutubos niya mga those who were under the law. Pero ano yung laging tubos din, diri lang mga under the law. Okay? Ano yung laging tubos lang din, diri lang Jewish. Makikita natin Gentiles gihapon. Kaya makikita natin nakabugusan ng Bible na ang salvation is extended for the Gentiles, not only for the Jew. So, ama to nagipapakita natin ini nga verse from the Word of God na usa nga trabaho ni Jesus Christ is to redeem God's people under the law. So, kaya naman kinahanglan redemption ng mga under the law. Kaya ni nga under the law, mga tao nga under the law, they disobey the law. The moment we disobey the law, there's a penalty. But if we obey the law, there's a blessings, reward, diba? But instead of blessings na natin makuha through the law, ang natin nakuha is curse. Okay? Amo natin nakuha. So, yan na, kaya tungod na under curse na kita, under God's wrath kita, because we disobey the law, we need a redeemer. So, amo ito yan, Jesus Christ ang ginpadara, the only Son of God. So, ang purpose ito, kaya ano kita kinahanglan i-redeem, so that we might receive adoption as sons. Hindi nga we. Within the context, the believers. Upod na ito ni Apostle Paul and then the believers in context the Apostle Paul nga non-believers sa Galatia. Okay? So ito yan. Ang purpose niya para ang purpose ni Christ to redeem those who are under the law so that we might receive makakarawat kita. Okay? In adoption as sons. Kay waring diri nga ni kita i-redeem ni Christ, diri kita makakarawatin adoption para maging anak. Okay? Han Diyos. So, ito na, because, yan na, naging kitang pamilyahan Diyos because of Jesus Christ. Okay? May ka mo comment? Alright? So, makikita natin na we might receive adoption as sons. So, natin status, mag-iiba, mag-change. Before, we were enemies of God. Yan na, because Christ redeemed us, okay? Nag-iba na natin status. We are now sons and daughters of God because of Christ's redemption. Okay? Praise, pagpasalamat kita, good kan Jesus. Ito taton ka-reason. Hallelujah man ka mo. All one, Jew and Greek, free and slave, male and female in Christ. Tanan kita, papareho kita. We are all children of God. Okay? Master ka man or servant, we are all the same. We are all children of God. Amen. Diba? Di rin na kita enemies of God. Di rin na natin kaaway ang Diyos. But, Father na natin Diyos. Pamilya na natin Diyos. Kaya nga di daha Bible, gina-address ni Apostle Paul ang mga believers in Christ iba na mga churches is brothers. Kaya nga tatong tawagan nila brothers
sisters. Kay because we are in one family, in God's family. We are all family. Okay? Sanglit kung diri ka nga ni maayon pag kinitatak na wong, labi na dito ha heaven, kay eternal mo ako makikitaan dito. Magtatakas ka na la. Di ba? Di ba? So, amin to on purpose why Christ redeemed us under the law. Para kita maging anak ang Diyos through adoption. Para ampunon kita. Okay? Mari ba ka mo comment? Titirog pa. So, yan na. Ano ba yung verse? So, nasa intindihan naton to, na naton ano yan, ubuson tala na didi nga verse. So, yan na, kitungod nga anak na kita, and next sentence sa naton verse, and because you are sons, yan na, kay anak na magod kita ang Diyos, God has sent the Spirit of His Son into our hearts. So, hinula ni papadarahan, hinula ginpadarahan natin Diyos din ni, hinuli nga Spirit. The Holy Spirit, the third person, Holy Trinity. So yan na, kumain na anon action ng Holy Spirit hindi into our hearts. So, umukay hat aton hearts. So, ang Holy Spirit maukay lahiyaw sa nga tao kung anak na hiyahan Diyos. Kung ginredeem hiya ni Jesus Christ. So, diri, ang pagiging anak han Diyos, spiritually, diri parangatanan. Diri universal. Okay? But limited lahiya. Okay? Definite lahiya. Okay? Para lainihan mga tao nga ginredeem ni Christ Jesus. Kung diri ka ginredeem, diri ka magiging anak. So, diri mag-ukuyhay mo ang Holy Spirit. So, di ba, pasok lagi hapon unlimited atonement. Okay? So, diri universal. So, nakabati naman kami ito nga mga messages, preaching, teaching, universal, kita tanan anak kita ng Diyos. Di ba? Diri tanan anak ng Diyos. Di ba? Nasa kita Genesis pala, chapter 3, nasa dito higad na He will crush your head and you will crush his heel. Or bruise. He will bruise your head and you will bruise his heels. Diba? And children of woman and children of Satan. So, duha ka type of people. The children of God, the born of God, and the born of devil. Okay? So, amot ko paano naton. So, yan na. Ito anak na kita, ang Holy Spirit, mag-uukay aton heart. Ngayon, ano ba tihimo ng Holy Spirit ha aton? Crying, Abba, Father. So, ang Holy Spirit ang nagtututdo ha aton, nagbubulig ha aton, na naton tawag han Diyos is Father. Hiya ito nagpapaintindi ha aton, hiya ito naghahatag aton in enlightenment, understanding, na itatong tawag na kan God is Father. May na nakita closer, intimate relationship toward God. He is now our Father. Amo ito gintitingot doha aton ng Holy Spirit, crying, Abba, Father. Amot ko po na nimo. That's why, kung ikaw may ka na confident yan na pagtawag kan God as Father, pasalamat kan Holy Spirit. Kaya bagal ito parsit baby. Diba, pag-it baby, sige nga, Papa, amot ito Holy Spirit. Oh, di ba? So, tawag natin yan na kan God is He is our Father. Oh. Pero ang natawag lang kan God nga Father, ang mga may adala Holy Spirit. Wari nga ni mo Holy Spirit, diri ka matawagin Father nga to kan God. Okay? Kay wari man mo Holy Spirit nga nagkukunhay mo heart, nagtututdo. Diba? Naghahatagay mo in reason, enlightenment, okay, understanding. Kaya na mo tatawagon ni God as Father. Okay? Pero ang Father nga, di rin, kuan lang di nga, kuan ka ng kalibutanon. May daka mo pa ka na? Waray? Klaro? So, makikita natin, hindi nga verse, makikita natin hindi nga verses sa Galatians chapter 4, verses 4 to 6, makikita natin hindi Holy Trinity. Diba? So,
Has salvation, makikita naton nga may the perfect and unique unity and three-person Godhead. Okay, makikita naton ang ginhimuan God the Father, ginpadara ang Son. Ang ginhimo liwat ang Son, ginredeem liwat niya. Hiya nagredeem. Ang ginhimo liwat ang Holy Spirit, hiya liwat ang nag-uukoy aton heart. Sanctification. Diba? To be more like Christ. Sa amin ito naghahatag aton ng conviction na pag kita mali na, ano Holy Spirit ito? Uy, dirit na nito siya. Diba? Harayo ka na, nangangalimot ka na Diyos. Diba? Baga na mo pa. So, ganito yan nga. Baga na mo konsensya ka talaga sa. Ikabala ka, dirilahi ka mo ito. Ya, kung gihap nakaka-experience ka pa kito. Imbis na malaya, malayo. Malayong malayo. Di rin pa marami mong listen ito nga kanta na. Oh. Jesus Spirit crying. So yan naman ito na ang Holy Spirit, yung kukuha na hato din, tututluan kita ng Holy Spirit na kita na mga tao, mga anak niya na Diyos, nakig-usa kita kan Jesus Christ. Ganun, ang bunga itong pag-igusa nato kan Jesus Christ, naging anak kita han Diyos. So amin itong gininakan hato ng Holy Spirit, He is, ang Diyos yan na is our Father. Amin itong gintitunot doha aton. Then according ha, John chapter 1 verses 12 to 13, but to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. But to all who did receive Him, hiniling nga Him. Jesus, di ba? O Jesus. Ini nga all is, hinaban mga nag-receive kan Jesus? The believers, the Jew believers and the Gentiles believers. Okay? So, higing klaro ito nga who did receive Him, who believe in His name. So, yan na, ano yung pag-receive kan Jesus Christ is through believing on His name. If you believe on Jesus, you receive Jesus. Okay? Ang matatarisagin niya. Yan na, kung nag-believe ka kan Jesus, nasa hindi, He gave the right to become the children of God. Amet ya. Oh, na for God so yes. Sige. Okay. Supporting verse 16. Yes. Hindi na dito na magkakaroon din ano magtawag na anak ng Diyos. Iba yung share siya sa universal man Yes. Yeah, so anak ko kan dito sa yes. Bagay universal an kaya sin ito world kuno for God so loved the world. Oh, di ba? Matira ko an. Pero ang word dito is makikita nato ng mga chosen people na Jew and Gentiles. Ito ko niya. So yan na makikita natin din those who believe in Jesus, an action in Jesus Christ, may the privilege, may the right na ginhatag. He gave the right to become the children of God. Hinining who? Ang mga nag-believe. Okay? Makikita natin dito, ang mga nag-believe kan Jesus Christ were born. Anong kasi nga born? Another word. Produce. Diba? Or created. Okay? So, ang mga nag-believe kan Jesus Christ were produced not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So, ang mga nag-believe kan Jesus Christ were born, were produced by God. Kung diri ka ginborn or ginhimuhan Diyos, you will not believe in Jesus. So, the reason why you believe in Jesus, because you were born of God. Diba? Ito nga, you must be born again. And word dito nga again, above. Gihapon karagsingon. You must be born from above. Kaya kung diri ka ginhimuhan Diyos, diri ka tikang ha Diyos, diri ka matuo kan Jesus Christ. Okay? So, makikita natin dito,
ang reason kay ano hira nag-believe kan Jesus Christ, they rely ra kalugaringon. Ang reason ito why they believe, because they were created, they were produced from God. Okay? So ini nga mga nag-believe kan Jesus Christ, not of blood. Okay? They ra naging children of God because sa era blood. Ini kasi ng mga Jewish, naghihinambog nga we are the descendant of Abraham. Automatic children of God na kami, kay we were lineage of Abraham. Dire meto asya heteresigon. Nasa nga Apostle Paul, ang lineage ni Abraham is those who believe in Jesus. Okay? Nor of the will of the flesh, effort. Okay? Nor the will of man. So dire pagiging anak han Diyos, dapat ti kang lagyapon had Diyos. Okay? Those who were born of God are children of God because they believe. And the reason why they believe, because they were born of God. Kung diri ka ginhimon Diyos, if you're not produced by God, you cannot be His children. You cannot be His child. Okay? So those who were the children of God are produced or created by God. Nagigit sa ko niyo akong teresa yun ito. May pakana ka mo kung may rin yung di rin naintindihan or clarification. Di ba? For example, himo ko niya in layman terms, naghimo kini. Ginhimo ko ini, for example, hipol. Okay, for example, ako higad, for example, ginhimo kini hipol. Okay. Sorry. Ito nga, ang pakana ni Ma'am Regine, ang context din nga born of God or created of God, ang context nga di is regarding han believing on Jesus. So diri yan as creator and creation. Is not diri gini istorya diri about creation. But ang gini istorya diri is spiritual. Okay, so ang ginkukuan din nga spiritual children of God. Amo to din ko kuan diri ang context nga di kay may man di believing in His name, believing in the name of Jesus. So amo to nga kuan niya, hopefully amo to context di harayan and created as creation. Usa manggulan creator han creation, it is God. Bisan ni Satan, creator ni Satan is God. Yeah, but he is not the children of God or son of spiritual yeah. Dari mo nga explain deeper, like, Bible na kon talaga. Kung example, nag-share, universal lang yung explanation, nang-misinterpret talaga. Ang anak kita na pananalan din mo. At that time, kita tanan, same faith. Anak man kita tanan. Yes, yes, kay being a children of God, correct sige to is you possess eternal life, you possess salvation. Mas mo pwede, klaro din pag mag-share iba. Yes. Kahit ang problema kasi ang iba, nga nag-share, di rin maaram. Ito, usa nga problema. Pero ito, otrohon ko lang, message nga diha aton, ini nga passage yan, John chapter 1, verses 12 to 13, those people who become the children of God because of their faith. And the reason they have faith in Jesus because they were born of God. Okay? So, ito ya. So, those children of God is from God. They were born of God. Ito, hopefully ma-gets niyo. Yep. But if you're not from God, you cannot be the children of God because you will not have faith in Jesus. Because you are not from God. You are not produced from God. You are not born of God. Spiritually, yeah. Oo. And then, as in Ephesians chapter 1, verse 5, God predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will. Sorry. So, hindi nga verse, and action din God the Father is He predestined. Marang nag-iyan, community yung magiging mga anak. Yes, oo. Mag-iyan din ang natulagan.
Before the foundation of the world, foundation of the world. He chose us. Matukan niya. So, ito yan na we believe in Jesus Christ. So, kaligsigo na natin status and reality, we are now children of God. Pero ito ya, we are being predestined hanuna pa for adoption. Okay, amat ko niya. To Himself as sons through Jesus Christ. Yan ang purpose ito ya, according to His will. Di ako maaram kaya ano kaniya yung predestined to become His children, His child, His daughter. Di rin kasi na kuha na gipili kaniya kaya tungod niya brobaltok ka, diba, brobuutan ka, morosay ka, grugo pa, di rin. But ano niya pagpilit is according to the purpose of His will. Di kita kung ano, di kita maaram good ano niya purpose sa niya will. And then nasa hindi, not only the creation, but we ourselves. Okay? Not only the creation. Ano ba yung creation? Ano yung creation? An earth, diba? Ang tanan. Creation, oh. So, not only the creation, but we ourselves. Another description, who have the first fruits of the Spirit. Atong description. The believers, okay, have the first fruits of the Spirit. Okay? Grown inwardly as we wait eagerly for adoption as sons, the redemption of our bodies. So yan na, ito yung pagiging anak niya na han Diyos, ito tinatawag yan nga, already not yet. Okay? Yan na, we are children of God spiritually. But ito pag-abot ni Jesus Christ, magtagaan kita ni glorified body, itong glorified bodies, para sa nga physical body. So, magiging anak na kita ni God fully. Kay may na naman physical, nagyapon kita nga physical nga glorified body. Ito ya. So, ito tatong ginuhulat, as we wait eagerly for adoption as sons, the redemption of our bodies. Gapit ang ginuhulatan and creation. The redemption. Okay? Hindi rin pakita fully adopted. Fully adopted na pero an effect han adoption waray pa. For example, in salvation, we are saved. Pero ang fullness ng salvation waray pa aton. Nagigits ako niyo. Kaya waray pa aton. Dili pa naton kaupo di God the Father, so ganito. So amo gapit being a children of God, dili pa fully. We are already adopted na, fully adopted na. Pero ang result ito nga adoption, ang fruit ito nga adoption, diri pa kompleto, diri pa in full. Okay, kaya may da pa inheritance. Usa nato nga inheritance the glorified body. Ito to paano niya. So, nasa nga, for you did not receive the spirit of slavery to fall back into the fear. Okay? So, ano nakarawat natin nga spirit of slavery to fall back into fear. But you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. Holy Spirit. Ang Holy Spirit talaga nagtututdo aton, nag-i-speak ka aton na naton tawag naton Dios is Father. Diri kita mahadlok na hagud had Dios nga kuan ba na hadlok na as his enemy ba. Amot ko paano naton. For the creation waits, Romans chapter 8 verse 19, for the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. So ang naguhulat ang creation, eager, longing for the revealing of the sons of God. Amot ko kung ano naton. Mga heirs. And lastly, nasa nga that the creation itself will be set free from its bondage to corruption and obtain the freedom of the glory of the children of God. So, bisan ang creation, may din niya time nga ito na matatanggal na an corruption or sin. Ito, new heaven and new earth. A new heaven, new earth, at may na kita physical body, ang atong physical body is glorified body, nga ang new earth, waray na dito sala.
Okay, wari na dito pain, wari na dito misery, wari na dito humiliation, okay, wari na dito death, wari na dito condemnation. Ito ya. And First John, alaman yung last verse. First John chapter 3 verse 2, Beloved, we are God's children now. Kakano kita naging God's children? Yan na, adi pa ya kalibutan. Okay, God's children na kita. And what we will be has not yet appeared. So, may pa future. Ito, already not yet. What we will be has not yet appeared. The glorified body. Okay, ang atong glorified body, I'm sure wala ito wrinkles. Dili natin kinahanglan na magwear eyeglass. Wala na good pimples. Okay? But we know that when he appears, we shall be like him, glorified, because we shall see him as he is. Matutupan na niya. So, hopefully, ito nga, in spite, amin nga nakakahatag ato ng comfort na ayaw kita pagpadarahan, kabutangan, yanahan, kalibutan, politics, ka-Korean, itaton hope, adakan Jesus Christ. Anaton eternal hope, anaton hope, living hope, is si Jesus. Okay? Si Jesus. Itaton ko. Itaton na hingyapon, di rin karikuhan, di kalibutan. Anaton eager na ginuhulat is anaton glorified body, di ba, in Christ Jesus. Ay kita ni pag hiningyap na din ni karikuhan. Yun na sa inyo na yung maleta. Okay. Sonship of God. May na ka mo comment, clarification? Anak na kitahan Diyos. Praise God, di ba? We are now the children of God. Dili na kita mapa-impyerno. Itaton balay na is heaven. Kung mamatay kita yan na, we are in heaven because we are children of God. Because through faith in Jesus. Ano to yung mayayakan ni taton topic yan na? Hindi na ba ka mamayayakan? Reflection. Reflection. Ano na yun? Back. May pagkakagad kayo, mama, naman. Hindi, kumbaga, relate kasi yan. Para, ayun nila ako. Kanina, ito nga magiging, kung ka na, kumbaga, may connection. Connection. Magiging, hindi kanina, may piligin na. May dilaw. Kumbaga, you become the kuan na may gana ka, you have the right na, you have all the benefits na. So, amo nang diyak ito nga, para iyo, maray pa magkasal na ka mo, you have all the benefits na kung magkasal na ka mo. Dida, para ito iyo. Yes. Okay? Tama. Lord, sa ilo ako, dili ako na-recommend mo ang pagkasal. Dili ako nga kasal, failure ako. Kumbaga, oray ako, makuhan ako, kumbaga marupok. Oray ko ba yung pangatawan niya, yung togo. Oray ko yung pangatawan niya. Kumbaga nalugmok ako. Because, saying pa kanina, damo kasi natin mga pinandaanan, mas kantitoso. Amo na ito nila, do not judge. Individual na may dati na individual differences, kung ano na ito, ito paano, kung ano para imo. So, you know right to judge. One. Yes. Salamat kita nga, sulat kita. So, ada nila, ma-okay message ito, ito nila, mag-party. Kumbaga, ada na imo, tanan, privilege, benefit, yung ka na, anak ka na ni God, tanan na imo na, kumbaga karapatan, you have the right na, anak ka na ni Lord, anak ka na ni God, makaka-inherit ka na mga buwan.
Thank you, Ma'am Lizelle. May na pa iba? Dapat impact yun nga. Wala siya. Hmm. Praise God, Lord. Hindi mali. Sagat natin makikita din yan, kuanan, adoption naton in Christ, nato pagiging children of God, kuan niya itong trabaho ito yan, Holy Trinity. Ano niya, proud niya, pero pag hindi niya imong deep inside na imong patintasin, alam mo, kadang-kadang nagkagumaan, Oo. pag may liwanag ba yan? Amen. Na-refresh na. Diba nakaginawa ka ba yun? Kapasuran ko kasi asuran. Napagdaanan ka. Pag-abot May ito, makabay mariresin ka. Haapon niya na nagabi thank you Lord. Kaya ko ang naging kuwan niya. Bago naging impact ha kung kinabuhi yung passage. Glory to God. Glory to God. Praise God. When son of God ka na, you have all the right. Kung ano-ano that ni God. Ada diba sa imo. May karapatan ka na may anak ka na. Amen. Amen. Dapo yung may ganiya, naglamrag dahil ang mot na Naliwanag. nakasot sa kakasuot ako. Thank you. Thank you, Ma'am Lizelle, and pag-share. So, Yung favorite verse. Yeah. Galatians 4 to 6, Bible verse. Ito nga ko, being a children of God, kita naging children of God kita, work ito on Holy Trinity. Okay? And Father, Son, and the Holy Spirit. Ito ko yan. Teamwork, hera. Nakakapangilabot yung pagaan ba? Praise God. Thank you. May na pa, ikaw, Ma'am Regine. May na ka. Ikaw mong rin, kaya kuwaray na ako na to. Sharing ka na to ni Ma'am. Ma'am. Tunga na nga ka mo, tunga. Thank you Lord. Pagaan. Super gaan kay kanina. At talaga yan kay labi na kanina. Opisina talaga kay bago kami. Bag yun. Ikang palman din. Oo. Diba? Hindi ko na nga lang yung tatawagan. Hindi ko na tatawagan ng Ma'am Lizelle. Wala may nararang nga sa pangin ni Lord. Ito yan talaga yan. Baka hindi masabod. Bagayan, kanina bagayan nagburuot ba? Bagayan kintahi iya nga. Tapos yan ang bagayan may ganyan light ba nga. Open niya nga. You are the son of God. Bagayan, ito nga. Basta magaan niya yan. Praise God. Ang magad na, the word of God is living and active. Ako pa rin na nga. Yung ini maupuhan. Naramdaman ko ba yan na ito. Thank you, Ma'am. Tumatakaya hard. Praise God, praise God. So, pasalamat gud kita kan God kay Unholy Trinity. God the Father ang nag-predestined, nagpadarahan niya anak, nagpili, and then ang anak liwat ang nag-redeem, ang nagsakripisyo, ang Holy Spirit liwat ang nag-preserve han mga anak han Dios. Iya nagmumold, nag-guide han sanctification matagpuan niya ang Holy Spirit. So, Holy Trinity, God talaga iya. Additional, Ma'am, may da ka? That's good. That's good. Iya yan, kuhan, kumagahan, kuhan ni Lord yan, Holy Spirit, yan. Ihan ka niya. Dili ko baga, satisfying niya na ito na iba niya. Amo na ito na duhaharin na. Hinimay ka niya ba, kumbaga tumagot siya, tumagot na. Bagal niya na ako muna. Lord is with us. Bukasan ko dyan ni Lord. Naramdaman ko ba niya bang bagal niya so gadi white na light. Yes. Praise God. Ako kanina nakapiyong ako nga. Bagal manilabot ako. Praise God. Kung gamit at feeling, adapt ka ni Lord. Amen. Kung paano ito ba, at feeling na adapt ka. Yeah, you're supposed to be grateful. Kaya ano kaniya gin-adapt, di ba? Oo nga. Na dapat pala. Basta gumaan. Ang gaan. Yeah, praise God. Dapat sulit talaga tayo. Yes, mind you. Pero, iyaan na great way para kita. Kumbaga,
Yung sa Pamanhan Foundation pala. Yes. Kung foundation plan pala natin ito kanhaliya. Yes. Ako kanhaliya. So, ito pala natin, matouch ko. How special you are. Yes. Yes. Kung sa kanagton yung mga pinili ba. Yes. Mga dapat supposedly ko. Kung haatan lang. Panihuna-huna. Diri kita dapat ito ang siyempre. You are born sa years. Amen. Baka ako yung proud na anak ba? Dito ngayon. Oh, praise God. So, ito yung akuan nato na we are now sons of God. Clarification and interpretation. So, ako kasi ang mag-interpret kasi nakakala na tanan. Sumuot na din. Sumuot na ba? Parang natalagay mo mga po. Yeah. Kuhan mga bagat. Tanan nga aton kuhan. Bagat yan na tanan. Yan na mo gin heart. Bagay na naging GR. Magayan sa gano'n na talaga naging GR. Naging GR ka pa nga ni mo, Aita. Mga sa ako, natin ka lang pala ng kanto. Nagkanta pa, nagtitinok may hinto. Kuya, parang Tukdahin ka mo. Nagdali kayo pa ito mga may nakagot talaga. Mga bugat ko dahil mo pa, hindi rin mo nagagawa. Kaya pagkatuloy mo, at makupang ka man, iba talaga na ako naman, bagat ikaw, makupang paghihapon nga. Parang parang gano'n siguro kami ni yung pinagdadaanan niya. Ito yung mga diri mo laging gagawin ko. ano Ay, nadiri ka Nano. Diri. Nagmaram. Pinanood to. Wala kig sarabot. Kita mo sabi, o February. Ang Si pinakaunang mga kuwan. Sabi ko, Hindi na buwan din sila. late na nabuon, GC. Kasi yun na lang kung may pera lang ito pa nila, 150. Bagay talaga basta dito, basta. Ay, parang hindi talaga enlightenment kasi yung mga naguguluhan regarding kung paano pa natawag na children of God. Yes, yes. Kung baga gibuhos yan ako and all the greatest of God nga all the certificate na And ang nakahandol, pwede na nasanay. mabukat na lang pat iyo kay dati na yan may da kami paunilikuan mga may da namin emergency mo ya bukan wow ako ang ubay Praise God. Pero yung share mo dito ng prayer. ya na ba iya ba may magic ko niya adi na ako na mabagal niya ako tipin ko Praise God. Wow, wari ko ano. Para kita yan ang kuhan. It's the work of God. Yan na, and natabuyan na kanong this it's really the work of God. Sorry, Lord. Dami kasi naman sa niya. Dahil niya kasagutan sa natin sa ito. Praise God. Thank you, Lord. Anak ba Praise God. Kulang ang rayo na word. Dapat nga nagsiselebrate kita ng anniversary, ano? Oo. Dapat may kita anniversary activity. May papikol ba? Saturday. Kita daw, dito mo. 1 year na ba kita? Wari pa dahil. 1 year na. 1 year na ba? Sige na kita. Ang budyot mo. Yan, kikitaon ko hakon. Ano itong share nga pag-listen nga rin? May ko na ba ito video? Waray pa da. May June 4. June lagi ada bagan anniversary na ako ngayon. Tuloy pa daw. Wala pa picture. Very May pa. Oh, may May 24 kita. May Ada mo. February ata. Miri. February at da. February da. May dato na ako sa ngabay ko lang sa pabalay. Kaya hindi ba ginsuratan mo gyapon to an hatagay mo nga kuan. Dili ang na gabaan di ba ko kay ginatag mo nga waray-waray gin mo parang natin butangan mo gid sa kay sumugad ka pa kung butang sa pa sa balay.
May April kita. March, May da. February lagi na kita. 1 year na adi na akong first video naton. Assurance of salvation. Ano na date? Waray na assurance na kumbaga na tapos na kayo mag-share na yung gospel o February lang, 17. Hay ka na po, ano ka na month na? inihiya 1 year ago lang nakabutang. Sobra oras na natin kamustahan ano. February 22, 2025. Ano mga dahara sa taro? Una pa yun niya. February. 1 year na ngayon talaga, February 22. Oh, sugar patakbo. February. Anda mo kita, ora di na kita picture may dada kita to. Ako nga rin, mga pansarili yung sila na. Oh, brother, ay pag-uuli tayo. February Balik 22 na natin. Sige, February 22. 1 year na kakasubra na tayo. Mama. Oh, pero balik-connect na hiya saya nakabuligan ni Memorial Season. Wow, praise God. Dili ko gina-expect nga magkakada kaya nang sa taga-exciting niya. Hindi na talaga yung ibugan kuwan talaga yan ang namang di family ko din. Struggle ba ako? Yes. Kaya nag-struggle na akong tuwang ko. Wala, makuha. Anong tiyakuan mo yun? Kuwan nila yan. Monday pag diya. O, to yung hospital? O, na-admit yan, ma'am? Waray man. Actually, din Pa-check ka pala. for admission last March. Oo. Tapos ini nga bata, oray nang ini magsumat, kay tungod siya ko ng financial. Oo. Nadiri iya nga magka-problema kami. Oo. So, pag medical niya, in-advise siya na ito Cebu na Admit. admission kay may something ng blood. Leukemia baga. Leukemia, oo. Oray kami ito makasagot na in-advise na niya for admission. Nasabdan ko la, yan na lang ang week. Nag-inform ko ang muna ba yung pagpakian ni ba. Tapos, although nag-advise ang doktor na pag-admission pa na, tumakas siya. That day nga, ipa-admit na niya, tumakas siya. Kaya ano nga bigong problema, financial. Sabi rin yung maging burden. Sasay, so that, umabot ang, may March, April, May, June, pero now, first quarter na, 3 months. Yan na, nakuan bulan na nosebleed na yan. Tapos pag na-nosebleed yan, nasuka. Dugo. Babarakan na kami. Waray na niya, actually magyaran na niya, dito kayo ang dugo. Tapos sa diri niya natitigilan na pag nag-nosebleed yan, Masukan na siya. pag-iyapiyapitan, ano niya kung pili yung suka na pa. Nag-istorya kang mga bukto. Dili po lang niya mama, kaya siyempre, binagtubig. Hotel din na strong kami kaya kung makuhaan ka na ano pa ito niyo magtutulong. Kung gusto na namin na ang mali na ako ang dulanan namin na gulig-gulig, financial, sige, pag-aralat siya. Kasi ang po kay, yan ang lunes, so doon na po na gabi ang dugo. So, kailangan pa ba siya i-test yan ang Monday. Waiting na nag-call ng HCG, tapos mukha na lang yung dugo. Pero, whatever that, mahala na si Lord, kung ano man, kaya natin po ng doktor, mabilis kita nila. Kung ano, for confinement ba, o medication at na lang. So, mahala na si Lord, kung ano siya ito, natin sa kanya na lahat. Yan na ako ma'am. Nasibo ko. Ito na niya. Pag-graduate ito niya, din-absorb na niya, din-achieve yan. Dito niya, kaya nag-achieve. Babae, lalaki? First ako, ito ni nanay. Ano tiya yan na trabaho? Pamati ako, computer science. Ayan o, nagpipinaw pa yung medication na yan. Wala, nani ko. Sige, tiya, trabaho. Pero ano na ito na, abot ang adlaw na, no plate, at ang split na rin ako pa. Ang mabilis pa, bilhin ko at isa niya, knowledge sa adong ko. Pag nag-muslim ka, hindi ka na makapilip ka. So, kung ano ba ito niya, sponsor.
Eh, damo man niya. Yung pasyente ko man ang result. Isang gabi sa doktor, pero may dala ng normal range kukuan. May dalidan ng CH na humugo. NCHC na humugo biyak. Tapos ang segmented CD na humugo biyak na amin ko yun ang medical. Hopefully, kuan kita maka pre. Ano yung nga rin, no? Kevin. Kevin. Okay. So, Ako, minanay. So, ang lagas, wala naman sumatig. sakto liwat. Pero may stress. Kaya ito yung pinaurahan sa akin. Sige, so, ito nga kuhan. Thank you mo sharing. May ka pa additional, ma'am? Okay na. So, ito nga kuhan, message yan na haton is, being a children of God, diri naka-depend, it's not depend on us. It is the work of God. It's not the result of our works. Okay, it's not from our works. Okay. So, let us pray. Dear Heavenly Father, salamat ini nga message. Salamat na imo kami gin-adapt in Christ even though we don't deserve. We are sinners, deserve to be hell. But thank you for enlightenment. And salamat gihapon yan ng gabi nga ikaw ang naghatagin enlightenment kan Ma'am Lisel. And I pray nga padayon mo i-guide iti faith, padayon niya mag-grow, mag-gain yan more knowledge about Jesus. Let the Holy Spirit na mag-illuminate, manguna iya kinabuhi. And we pray for also kan Ken Kevin and umangkon ni Ma'am Lisel na kung ano man niya ginagyan niya na physically, let your will be done. Naghahatag lang po kami ng appeal na tugutan mo pa ma-extend niya life. And I pray nga tugutan mo gapiya nga makaintindihan gospel, makakarawatihan salvation in Christ. And I pray gihapon na gamiton mo hiya for your kingdom and honor. And salamat din nga gabi, Father, nga adi kami nagkakatitirok. We pray for Kuya Dino gihapon na continue to bless him, use him for your glory, continue to give him wisdom and strength, and pati gihapon niya family. And salamat gihapon na gintagan mo Engineer Dino in wisdom na magpagamit sa Ginoo, na magkaarahin Bible study dinhi. And nakita na salamat gihapon na ikaw nagwo-work ini nga Bible study nga you change kada usa amon dinhi through your word, oh God. Thank you, Father, na mo ginbuhat. And I pray nga next na maabot nga semana, tagan mong protection hira Ma'am Lisel, Ma'am Regine, Ma'am Ami, Brother Elmer, pati gapon iba ng mga trabahador han kalipayan, protect them hanira disgrasya, para hira disgrasya, and hayra mga biyahe tagan hira mga biyahe gapon. Salamat nga tanan nimo ginbuhat, ikaw padayon magbulig haamon na mag-grow kami in faith, in our knowledge about Jesus. Thank you for everything you have done. Thank you for the adoption na imo ginhatagamon by your grace. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. So, salamat. Hopefully,